Magandang buhay mga ka-Filipino wealthy mindset. Andito na naman tayo upang magbigay ng tip patungkol sa kung paano magsimula at mabilis ka makapag-ipon ng pera at magamit mo ito sa tamang paraan upang magkaroon ka ng financial freedom, wealthy life at ma-enjoy mo ang iyong buhay. Kung sa ngayon ikaw ay nahihirapan at hindi mo pa alam kung paano ka magsisimula mag-ipon ng pera, dapat panoorin at tapusin mo ang videong ito dahil ito'y para sa'yo. Alam natin na ang pag-iipon ng pera ay isang mahalagang aspeto ng personal finances. Binibigyan ka nito ng kapangyarihan na kontrolin ang iyong financial future at nagbibigay ng safety net para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kung ito man ay para sa mga emergency, retirement, o pagtupad sa iyong mga pangarap. Ang pag-iipon ng pera ay nagbibigay daan sa iyong gumawa ng mga pagpipilian na naaayon sa iyong mga values at priority. Sa pamamagitan ng matalinong pag-iipon, makakamit mo ang financial freedom at ma-enjoy mo ang buhay na gusto mo. Sa aklat na The Richest Man in Babylon, ang may akda na si George S. Clason ay nagbibigay ng napakahalagang karunungan sa financial aspect sa pamamagitan ng mga nakakabighaning kwento na itinakda sa sinaunang Babylon. Isa sa mga pangunahing prinsipyo na binibigyang diin sa aklat ay ang konsepto ng pay yourself first, sa pamamagitan ng paglalaan ng 10% ng iyong income para sa mga ipon at pamumuhunan. Ang prinsipyong ito ay totoo pa rin hanggang ngayon at ang pundasyon para sa tagumpay sa financial aspect. Para sa maraming Pilipino, ang pag-iipon ay tila isang hindi malutas-lutas na gawain. Sa oras na mabayaran ang mga monthly bills at pang-araw-araw na gastusin, maaaring mahirap makahanap ng karagdagang pera para sa pag-iipon, na kung saan ang pay yourself first na paraan ay madaling gamitin. Ang diskarte sa pagbabudget na ito ay naghihikayat na magtabi ng isang bahagi ng iyong kita para sa mga ipon at pamumuhunan bago maglaan ng mga pondo para sa iba pang mga variable expenses. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng pay yourself first? Ang pay yourself first o pagbabayad sa iyong sarili muna ay isang personal na diskarte sa pananalapi na inuuna ang pag-iipon at tumutulong na limitahan ang paggasta. Essentially, babayaran mo muna ang iyong sarili bago malaman kung ano ang gagawin sa natitirang bahagi ng iyong kita. Kabilang dito ang pagtrato sa pag-iipon bilang isang non-negotiable expense. Tinitiyak ng diskarteng ito na priority mo ang pagbuo ng financial safety net at pag-iipon ng kayamanan. Habang binabayaran muna ang iyong sarili, ang pananatiling motivated sa pagtupad sa mga obligasyon sa utang at iba pang mga pananagutan sa pananalapi ay napakahalaga upang maiwasan ang mga masasamang kahihinatnan tulad ng damaged credit o di kaya extra expenses in the form of interest charges and fees. Pero mga ka-mindset, bakit nga ba mahalagang bayaran muna ang iyong sarili? Ang konsepto ng pay yourself first ay nakakatulong ito sa pagkamit ng financial security at pagtagumpayan ang mga hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng paggawa ng savings bilang isang mandatory expenses, nagkakaroon ka ng ugali na magtabi ng mga pondo para sa mga emergency, retirement, at mahahalagang goal sa buhay. Ang pag-asa lamang sa kung ano ang natitira sa katapusan ng buwan ay maaaring makahadlang sa iyong pag-unlad patungo sa financial freedom at limitahan ang iyong kakayahang makamit ang mga long-term financial goal mo. Pero paano nga ba natin magagawa ang pay yourself first approach? Para epektibong masunod at maipatupad ang pay yourself first approach, sundin ang 4 simple steps na ito. Una, tukuyin kung ano ang dahilan ng iyong pag-iipon. Ang dahilan na ito ang siyang pinakamahalaga dahil ito ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob, determinasyon at motivation upang masimulan mo talaga ang iyong pag-iipon. Ang mga pangunahing halimbawa nito ay ipapakita natin mamaya. Pangalawa, tukuyin ang halagang iipunin. Ang pangkalahatang tuntunin ay 10%, ngunit maaari mong piliin na magpasya sa isang particular na percent ng iyong income na ilalaan sa mga ipon at investments. Pwede mo gawin na 5%, 15%, 20% o di kaya mas malaki pa. Ang halagang ito ay dapat na makatotohanan at nakaayon sa iyong mga financial goals. Pangatlo, mag-set up ng automatic transfer.
Sa paraang ito kailangan na ayusin ang isang bahagi ng bawat sweldo na automatic na mailipat sa isang itinalagang savings account, retirement fund, o investments. Tinatanggal nito ang tuksong gumastos ng pera ng pabigla-bigla at tinitiyak ang pare-parehong kontribusyon. Pang-apat, gumawa ng budget. Sa paraang ito, kinakailangan na bumuo ng isang comprehensive budget na nakalaan sa iyong mga regular na gastos at obligasyon pagkatapos magtabi ng mga pondo para sa pag-iipon. Nagbibigay daan ito sa iyo upang ma-manage ng mabuti at epektibo ang iyong buwan ng gastos habang inuuna pa rin ang pag-iipon para sa hinaharap. Narito ang ilang karaniwang pangunahing dahilan o layunin sa pagtitipid na maaari mong isaalang-alang kung binabayaran mo muna ang iyong sarili. Una, retirement fund. Ang pagbabayad sa iyong sarili muna sa pamamagitan ng isang account sa pagreretiro ay mahalaga. Maaari mong i-explore ang mga possible option gaya ng pension ng SSS at iba pa. Pangalawa, emergency fund. Ang pagbuo ng emergency fund ay mahalaga para sa financial resilience. Magtabi ng mga pondo sa isang bank account o credit union na partikular na itinalaga para sa mga emergency. Layunin na makaipon ng hindi bababa sa 3 hanggang 6 na buwang halaga ng mga gastusin sa pamumuhay upang mapangalagaan laban sa hindi inaasahang mga paghihirap sa pananalapi. Pangatlo, major purchases. Tulad ng bahay, kotse o mga gastusin sa pag-aaral, ang pagbabayad sa iyong sarili muna ay maaaring makatulong sa pagpopondo ng mahahalagang plano sa buhay. Magtakda ng mga tiyak na layunin sa pag-iipon at maglaan ng bahagi ng iyong kita sa mga layuning ito bawat buwan. Tinitiyak ng disiplinadong diskarte na ito na maipon mo ang mga kinakailangang pondo sa paglipas ng panahon. Binabawasan ang pag-asa sa mga pautang at pagpapabuti ng iyong kagalingan sa pananalapi sa katagalan. Ayan ka mindset, natapos na natin ang tip of the day na pay yourself first, pero may nakuha kaya tayo ng mga takeaways? Sige, share ko sa inyo ang mga pangunahing takeaway sa videong ito. Number 1, ang konsepto ng pay yourself first na nagmula sa The Richest Man in Babylon ay binibigyang diin ang paglalaan ng particular na percent ng iyong income para sa savings at investment. Number 2, ang pagbabayad sa iyong sarili muna ay particular na mahalaga sa pagtataguyod ng financial stability at long-term wealth creation. Number 3, maaaring i-streamline ng mga automatic transfer ang proseso ng pagbabayad sa iyong sarili muna na ginagawang mas madaling unahin ang pagtitipid. Number 4, sa pamamagitan ng pay yourself first, maaari kang mag-ipon para sa investment o pamumuhunan at unahin ang pag-iipon para sa mga emergency, retirement fund at pagkamit ng mga major financial goals. Kaya ka mindset, ngayon alam mo na kung paano makapagsimula at mabilis makapag-ipon gamit ang approach at simple steps ng pay yourself first. Ang kailangan mo na lang gawin ay i-apply mo ang iyong natutunan. Ang bawat hakbang na iyong gagawin sa buhay ay nakasalalay lang sa iyo at hindi sa ibang tao. Kaya simulan mo nang mag-ipon ngayon ka mindset. Alam kong kayang-kaya mo yan at laging tandaan na ang Filipinong may wealthy mindset ay tiyak may magandang patutunguhan sa buhay. Kaya i-comment mo na lang sa comment section kung ano ang mga takeaways mo sa topic natin na ito at comment mo din ang yes kung may plano ka nang magsimula mag-ipon at kung may balakid pa sa ngayon. E-comment mo na rin para makagawa naman tayo ng tips video kung kaya natin. At kung nagustuhan mo ang topic natin ka mindset, i-like lang at i-share mo lang ang videong ito at huwag mo rin kalimutan na pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell. Maraming salamat sa panonood ka mindset at sana makapag-umpisa ka ng mag-ipon.